So, good day mga kapartners. So, for today's video, panibagong tips at gabay, no? Ang hatid na naman ng inyong kuyang kapartners. So, ngayong araw, ang pag-uusapan natin ay ang, pagbibigay ng konsiderasyon ng Bureau, pagdating sa medical process. In this video, bagong lahat, ipapasok mo na yung ating intro. Let's go. So once again, ladies and gentlemen, good day, magandang araw mga partners. So magandang topic natin ngayon. Interesting. So ang topic natin ngayon ay ang pagbibigay ng Bureau ng konsiderasyon sa ating medical process. In this topic ay hindi para sa lahat ng merong medical issues. So pasadahan natin ng kaunti ng mabilisan kung ano nga ba yung binibigyan ng Bureau ng konsiderasyon at yung hindi. Mga ka-partners. So, by the way, unahin natin yung mga hindi na kayang bigyan ng konsiderasyon ng Bureau o ng BGMP. So, ano ito? Una, yung major operation, mga ka-partners. Ang major operation, ito yung mga grabe yung pinagdaanan ng operasyon. Tulad ng naputulan ng paa, natanggalan ng internal organs, or yung pinaka-major part ng katawan natin na operahan, tulad ng spine. O nadurog na buto sa kamay, sa paa, any parts ng ating body. Basta major parts ng ating katawan na dumaan sa major operation. Na kapag tayo ay, yung sa pang-araw-araw na nating gawain ay nakakapekto, sumasakit, at hindi na talaga siya pwede sa mga rigid training. Kaya hindi na siya fit to undergo training, mga kapartners. Ayan yung mga hindi na kayang bigyan ng konsiderasyon. Lalo na kapag sa mata, natalsikan ng bakal, tapos lumabo na. Yan yung mga mahirap nang bigyan ng Bureau ng konsiderasyon. Wala nang konsiderasyon pagdating sa mga ganyang medical issues, mga kapartner. Para doon sa mga umaasa nating mga kapartners, straight to the point, na dumaranas sa operasyon, sa major operation, na alam na ninyo sa sarili ninyo na hindi na kaya, pero kayo ay umaasa. Kung napanood nyo itong video na to, naway na nakatulong sa inyo na mabigyan kayo ng linaw, mga kapartners. Na kung hanggang saan na lang, kung hanggang saan na lang yung inyong, pagnanasa na makapasok sa Bureau. Naway nabigyan ko kayo ng kaunting kalinawan. This is not a negative, purposes na papahinto yung inyong pangarap na abutin. So, sabi nga ng karamihan, kapag hindi para sa inyo yan, ay meron pa namang iba. Para, sabi nga, lahat na nangyayari sa buhay natin, mga kapartners, ay may purpose. So, kung hindi para sa atin yung pangarap natin, ay baka meron pang way. Baka meron pang iba na fit sa inyo. So, mabalik tayo sa ating topic, mga kapartners. So, malinaw tayo doon sa pagbibigay ng konsiderasyon, sa hindi na kayang bigyan ng Bureau ng konsiderasyon. Ay yung may mga major operation, dumaan sa major operation. Na nakakapekto na yung operation na ginawa sa inyo sa pang-araw-araw na gawain, sa ating physical activities. Hindi na balance. So, comment down below, mga kapartners, kung kayo ay may ganitong situation. At kung mayroong kulang doon sa aking pagpapaliwanag sa mga major operation, ay please comment down below. Mga kapartners. So, by the way, disclaimer, hindi po tayo rito medical expert. Nilalagay ko lamang
Okay, inaayon ko lamang yung aking sinasabi sa standard ng Bureau o ng BGMP. Okay, binibigyan ko na po kayo ng awareness. Okay, na magandang topic para syempre mabigyan din kayo ng konting kalinawan. Okay? So, pasok tayo doon sa mga major operation. Okay, nadurog na buto, lumabo yung mga mata, okay? Nabawasan ng parts ng ating katawan. That is, no? So, doon sa nabawasan naman mga partners, for example, daliri, as long as hindi siya nakakapekto sa ating physical daily activities, mabibigyan pa ng konsiderasyon ng Bureau. But, sa mga major part ng katawan natin, sabi ko nga kanina, doon sa mga spine, nadurog na buto, sa paa, naputol na paa, syempre, no, dumaan yung ating mga internal parts sa katawan sa major operation, na bypass, mahirap nang bigyan ng konsiderasyon. Dahilan, mga partners, no, ang Bureau is nag-iingat lamang. Pinag-iingatan lamang ng Bureau ang bawat isa, ang bawat part. Part ng applicants, part ng Bureau. Okay? Para pagdating ng panahon ay walang sisihan. Okay? That is the purpose of medical process. Pag-iingat ng dalawang part na yan. Okay? So yun mga partners, dadako tayo sa mga binibigyan ng konsiderasyon o pasok sa konsiderasyon ng Bureau. Okay? For example, unahin natin sa paningin, sa mata. Okay mga partners, no? Sa ating paningin, no? Doon sa mga alam na sa sarili na hindi na ganoon kalinaw yung paningin, no? Ang Bureau ay nagbibigay ng konsiderasyon. Okay? Kung mild cases lamang ang issue ninyo sa mga mata. Okay? Kung hindi ganoon kalabo. Meron kasing mga blind, color blind, or talagang malabo yung makakapal na yung mga salamin. Minsan, na mahirap nang bigyan ng konsiderasyon. Pero yung mga color blind, no? Meron pang pag-asa at nagbibigay pa ng konsiderasyon ang Bureau dyan. Okay? Anong compliances dyan? Okay? Paggawa ng sunglasses. Or basta hindi talaga major case, no? Major issues yung inyong paningin. Okay, mga partners, ay binibigyan ng konsiderasyon ng Bureau. Mga color blind na yan, minsan nagagawa pa ng paraan. Okay? And then, sa mga mild cases na operation, for example, nabanggit ko na ito, yung mga naoperahan sa bato, sa appendix, yung mga naoperahan sa cesarean, ayan, mga komang, yung komang na ganito, yan, yung mga komang na hindi na i-straight yung kamay. Okay? As long as, hindi siya nakaka-apekto sa daily activities natin mga partners. Okay? At, syempre, no, sabi ko nga, sa pagbibigay ng konsiderasyon, ay meron kaakibat yan ng compliances. For example, ikaw ay nakomang. Tatanungin niya kung anong history ng pagkakomang. Yan ba ay inborn? Saan mo nakuha? Accident? What kind of accident? Involved yung case ng iyong pagkakomang? No. So kapag no, ang compliances dyan mga partners ay papakuhanin kayo ng medical cert. Titignan yung medical certificate. Titignan yung inyong medical certification kung kayo ay fit to undergo training. Siyempre, dyan pa rin nagbe-base ang ating health unit sa second opinion ng mga legit na mga doctors and hospitals. Okay? Ano pa ang mga minor operation na binibigyan ng konsiderasyon ng Bureau? Yung mga pilat, yan, yung mga sugat na mahaba, okay? So, binibigyan pa rin ng konsiderasyon ng Bureau yan. Yung mga keloids na sugat, no? Yung keloids. Ako may keloids ako di sa tuhod ko. Okay? Malaki yung keloids. Okay? So, yan ay binibigyan pa rin ng konsiderasyon. That is a minor cases sa ating medical process, no? Medical condition. Okay? Yung mga minor, ang mga minor, yung mga napaso, yun, ang mga napasong malaking part ng katawan natin, mga likod, no, nagkaroon ng mga keloids or mga peklat na malalapad. So, wala pong problema yan. Okay? Wala pong problema lang. As long as hindi siya nakaka-apekto sa daily activities natin. Okay? Ano pa, mga partners, yung mga, ayun, yung mga tinatanong kadalasan ng ating mga partners, yung an-an, alipunga, ano po. So, yan po ay nagagamot. May binibigay pong cream dyan. For example, inabot tayo sa pag-apply natin na
ng pagpapagaling, no, regarding dyan sa mga skin disease, no. Ang Bureau ay binibigyan pa rin po kayo ng pagkakataon, ng konsiderasyon. Basta as long as in the final medical, no, pagbalik ninyo in the final medical, ay heal na siya. Okay? Wala na yung ganong skin disease. Kaya binibigyan po tayo ng panahon upang papagaling. So yung mga partners, yan ang kagandahan sa BGMP ay nagbibigay ng konsiderasyon or second chance dito sa ating mga aspirant applicant. Okay? So dito sa medical consideration na binibigay ng Bureau ay, okay, comment down below kung ano pa ang inyong mga inquiry na maaari natin masagot regarding sa inyong dito sa inyong medical issue and concern. Issues and concern. Yan mga ka-partners. So mga partners, in this video ay gusto ko lang maging aware tayong lahat. Okay? So ginawa ko itong video ito para makapag-comment kayo. Okay? Para mabigyan natin ng konting kasagutan sa abot ng aking kaalaman at ng kakayahan at siyempre na-experience natin. Okay? So, paalala doon sa mga aspirant applicant natin na sa ngayon pa lang alam na ninyo na meron kayong medical issues or may medical concern kayo. Magpa-check up na kayo sa doktor. Unahan na po ninyo. Okay? Bago kayo magpasalang sa medical process, initial medical. Okay? Sa initial medical mga partners, dito po tinitignan ng ating physical. Okay? Titignan po yung physical natin dyan. Titignan yung mga kung may bali, okay, kung may mga skin disease, kung may mga almoranas, kung may mga lusdos. Nakikita dyan. Kasi nakikita visual. Okay? Sa initial, nakikita dyan yung visual, physical structure ng ating katawan. Okay? Sa final medical, okay, sa final medical mga partners, dito na nakikita yung mga lab result. Okay? At syempre, kung ano yung mga compliances mo doon sa initial, okay, dyan na natafinalize kung, okay, marirecommend ka na mag-fit to undergo training. Naintindihan po natin mga partners. Okay, bago ko tapusin itong video na to, please comment down below kung meron kayong concern at katanungan regarding sa medical issues and concern ninyo. Okay? Para dito pa lang ay mapag-usapan na natin at para for the awareness of the everyone. Okay? So hanggang dito na lang muna yung ating video mga pars na why nabigyan ko na naman kayo ng motivation, kaunting kaalaman for the awareness and additional info regarding sa proseso at syempre lalong-lalo na dito sa medical process natin mga partners. Okay? Lagi kong sinasabi sa ating mga aspirant applicant na be confident sa lahat ng bagay, magtiwala sa kakayahan. Okay? Maging smart, maggagawa kayo ng strategy ninyo pagdating sa proseso sa pag-apply. Okay? Okay? Always pray. And syempre, maging mabuting tao sa kapwa. Lagi ko sinasabi na baka ang kapwa na yan ay makatulong sa iyo in the future. Okay? Hindi lang sa ngayon, pagkasunod na araw, in the future. Okay? And lagi ko sinasabi, saludo.